No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Iba ang markings at packaging ng nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas noong Lunes kumpara sa mga nakukumpiska nitong mga nakaraang taon. Kaya ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naniniwala sila na hindi ito gawa sa Pilipinas kundi nagmula ito sa ibang bansa. Base sa mga nasabat sa mga nagdaang operasyon, nakabalot sa tea bags ang droga na may Chinese markings. So iba po ito at yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and packaging po niya. Iniimbestigahan na rin ang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas na hinihinalang pinagsakyan ng naturang kontrabando. Sinabi pa ni Colonel Fajardo ang naturang droga ay ibinyahi mula sa Nasugbu patungong Maynila bago ito masabat sa checkpoint sa Alitagtag. Alam po natin ang Batangas po ay malawak po yung coastal areas dyan. So yan ngayon po yung subject ng ating investigation and intelligence build-up po. That is the main reason why we cannot give more details so as not to compromise po yung ongoing follow-up operations po. Kasama aniya sa patuloy pang inaalam ng PNP ay kung sino-sino ang kasabwat ng suspect na si Ajalon Michael Zarate. May mga kinakausap na po tayong tao, including yung areas kung saan last seen itong suspect po natin, including yung ibang mga personalities. But I really cannot give details for now dahil I'm not at liberty to reveal other details dahil sabi ko nga, while I have some information, I don't want to be the cause of kompromiso po ng mga tropa po natin on the ground. Ang suspect na si Zarate ay nasampahan na rin ang kasong paglabag sa Section 5 Article 2 o transportation ng illegal drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibang kaso din aniya ang kakaharapin nito. Bunsod naman ang paggamit ng mga peking plaka ng sasakyan. May mga initial verifications na rin po tayo, pati na rin po yung ibang mga plaka na obviously ay fake po doon sa loob ng sasakyan. So maliban pa nga po sa kaso ng Section 5 ay may mga kaso pa pong kakaharapin itong suspect for using fake plate numbers po. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na tapos na ang inventory sa naturang droga at na-turn over na ito sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Mula sa naunang estimate na 2 tonelada na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos, nasa mahigit sa 1.4 tons na lamang ito na nagkakahalaga ng mahigit sa 9.6 billion pesos. Leia Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.